No more nails. Ito yung gamit natin. Pandikit dito sa may UV board natin. Although malaki yung UV board natin, ang paraan lang namin dyan, kailangan painted. So kukunin muna natin yung sentro para madali lang siya itayo. So level naman yung flooring, so wala tayong magiging problema dyan. Dahil malinis naman yung surface ng pagkakabitan natin, so dapat yan diretso. So yan, gagawin ng tropa. At yan naman, makukompleto pa yan. So ganun lang, kadali mga kamusta no? Kapag i-install ng UV board natin. Pero make sure na kailangan maayos lahat. Proyekto update. Ayan no. So kung napapansin nyo, meron na yung mga window frames natin. Ayan, pinokompleto na doon. Alam mo yon, yung window frames natin napaka-importante para sa akin. Dapat maayos. So ang kagandahan kasi niyan, nakahulog naman na itong mga poste tsaka mga walls natin. So ibig sabihin, ayos na ayos po yan. So ito, ayan, malalagyan na to. Nalalagyan na rin yon. Kaya nga sabi ko, patapos na natin yung loob bago natin lagay yung mga salamin. So yan naman, magpa-final coating lang naman na kami dyan. So ayos na ayos yan. At eto, may mga konting pinapa-retouch lang naman na ako dito, then final na kami dyan. Kaya hindi ko muna pinalagyan doon. At dito naman, eto, meron tayong mga fluted panels dito na i-install dito. Okay, then UV board. Ayan o. So ang kagandahan na itong UV board na meron tayo, ito 2.9 yan, or 290 cm by 4 feet, o kaya 120 cm. So yan ang kagandahan niya, na kung saan yan po yung gagamitin natin para dito. Yan. So usually kasi ang meron 4 feet by 8 feet, no? So ito naman halos 290 cm. So napakaganda. Okay. So ayan, ongoing na paggagawa natin dito sa ating proyekto. So actually yung mga content natin ngayon, halos nandito tayo ngayon kasi kailangan i-focus natin yung mga touches, finishing touches na to, na kung saan yan yung mga kailangan na masikaso. Okay. At titingnan natin dito. Napalinisan ko nga para maayos. Yan, so ini-install na nila dito. Ito, pikit na pikit oh. Saktong sakto. Kung may maliit man na diferensya, kumbaga pinakamaliit lang talaga. Yan. So hindi siya pinilit, hindi rin siya yung kumbaga hindi siya yung pinakatingan pa, kundi talagang saktong sakto na siya. So dito naman, tinatapos na lang naman na to. Lalagyan na namin yung PVC ceiling. So yung CR dito, ito, mamamasilya naman na yung mamaya. Ayan o. Tapos na. So 30 by 30, tapos 60 by 30 naman to sa wall natin. Yan naman yung usually na ginagamit natin para sa tiles natin. May nagsabi nga, bakit daw hindi tube yung binibili ko? Eh, ganitong available sa amin. Anong magagawa ko? Wala na akong pipilitin kung magkaroon ng tube. Eh, pasok ko na lang sa tube. Pwede pa. Pasensya na kayo. No more nails. Ito yung gamit natin. Pandikit dito sa may UV board natin. Although malaki yung UV board natin, ang paraan lang namin dyan, kailangan painted. No? So hindi siya yung, hindi pwede na ikakapit mo siya sa rough, at hindi rin siya yung kumbaga naglagay ka lang ng pagdidikitan. So hindi po pwede yon. So dapat yan makinis din yung pagkakapitan. Wag na wag ka maglalagay ng fluted na akala mo matutuklap na yung pintura. Dapat maganda rin, prepared din talaga dapat.
Okay? Para kumapit yung pandikit natin. Kasi kung hindi prepared yan at hindi makinis, malamang sa malamang, baka may mga lubog-lubog, doon pa lang magkakaroon na ng problema yung pagkakapitan ng UV board natin. So ngayon, ang gagawin lang natin dito, syempre, titingnan natin kung alin dito yung pinakamagandang portion. At yung walang damage, syempre. So usually kasi pagka UV board, hindi ka naman makasigurado talaga na lahat yan ay makinis. So ang gagawin natin dyan, bakit namin tiniklop, lalagyan natin ng no more nails. So lahat po yan lalagyan namin. At least kumbaga yung distance nasa 40 o kaya 30 cm. Tapos dito dapat malinis yan. Kukunin muna natin yung sentro para madali lang siya itayo. So level naman yung flooring, so wala tayong magiging problema dyan. Yan. So ito yung gagamitin natin, yung no more nails natin. Dahil malinis naman yung surface nung pagkakabitan natin, so dapat yan diretso. House built strong, foundation clear. With every touch, your dream is near. Okay. So syempre dadamihan na rin natin yan. Kagandaan naman kasi na ito, kailangan kalat talaga kasi flat naman to. So wala namang masusunod na pattern na ito, kundi kailangan lang talaga kalat. Huwag lang yung buo-buo kasi ang mangyayari kasi niyan, ang no more nails mahirap ilagay lalo na kapag ito ay makapal, no? Ayan o, kunwari yan, ikakalat natin kasi ang no more nails pag di mo kinabit ka agad yan, malamang sa malamang matutuyaan ka agad yan, no? Ayos. So tara. Gagawin lang natin dito, syempre ididikit mo lang talaga, himas-himasin mo lang yan para at least dumikit talaga yung pandikit niya. So mga ilang minuto rin kasi yan bago kumapit yung no more nails natin. Okay, so yan na gagawin ng tropa at yan naman makukompleto pa yan. So ganun lang kadali mga kamusta, no? Sa pag-i-install ng UV board natin, pero make sure na kailangan maayos lahat. So madali na lang magdikit niyan pagka maganda yung surface. Kasi isipin mo na lang kung hindi maganda yung pagkakapitan mo, wala na. Lalo na kung hindi pantay kasi magbabako-bako yan. So yan ang kagandahan ng UV board natin. So usually mga sukat ng UV board natin meron 2.4 by 120. Ganun lang siya. So ito naman 2.9. So available yan sa amin mga kamusta, no?